Grabe naman tong presidente na to. Sa dami-dami na pa daw problema na hinaharap sa opisina, dagdag pa daw tong nag-isip siya dito sa mga tanong. Ano to siya? Pambira naman, Mr. President. Ito ba yung klaseng presidente ninyo? Nakakadiri naman to. Ako nandidiri ako sa mga ganitong klaseng tao. May pakialam ka ba talaga sa nangyari ngayon sa Pilipinas? May nagpakialam ka ba talaga nangyari sa paligid ngayon? Ay, anak ng tukwa, napariak ako dito sa kanyang video. Anak ng tukwa, vlogger ka na talaga ha? Sobrang, naisingit mo pa to ganitong klaseng sa dami-dami mong trabaho, naisingit mo pa talaga ganitong mga walang kwintang mo, mga sinasabi mo dyan. Anak ng tukwa, ang laki-laki ng problema ngayon sa Pilipinas. Presidenting, ay nako, ang sarap sabihin mong, ay, ito yung video niya ito yun. Sa dinami-dami ng problema na hinaharap natin sa opisina araw-araw, dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre, naka-smile ka. At saka, thank you. Alalahanin mo, ito naman, kahit ano pa ang binabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa puso nung nagbigay. Yan ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yon. Gaano kalaki ang tamang kuha ng Leche Plan? Pasko naman kumuha ka ng anong gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta't nabubusog kayo. Again, Pasko naman Dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, "Uy, tumaba ka"? Madaling sagutin yan. "Uy, tumaba ka." Oo nga ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Saka malaki yung tiyan ko. Dapat naman, wala akong stress. Happy ako. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Obligado ba kaming magbigay ng regalo sa aming mga inanak? Pwede po ba Pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kaming hanapin. Kaya kompleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak at marami-rami din. Ngayon, yung iba siguro, pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app, pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin? Spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Ano masasabi nyo doon? Na parang ginawa niyang katatawanan ang kanyang sarili doon. Kung die hard kayo sa kanya, tuwan-tuwa pa rin kayo. Pero kapag ka sa kanya, inis ka sa kanya, ay nako. Para sa akin, kumukulo dugo po noon. Nakikita ko ito. May gana pa itong gumagawa ng kanyang video na ganon. Sa halip na mag-wish siya sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas na hindi maganda, nakikita naman yan. Alam ba talaga niya ang nangyari sa Pilipinas? Alam ba talaga niya ang nangyari sa mga korupsyon ngayon? Kasi siya ang mastermind, wala silang pakialam. Diyos por santo, Bongbong Marcos. Anong klaseng tao ito? Anong klase?
ang pamumuno mo kapag ganyan ka. Mababatikos ka talaga kasi gumagawa ka ng hindi maganda, interviewin ka naman na puro nang ka ng nang. At dito sa kanyang sa kanyang video kasama pa ang kanyang asawa. Uy, Mr. President, kung tawagin ba kitang Mr. President, nakakaano ka, nakakasuka ka. Imagine mo, gumawa ka pa ng klaseng video na ganyan. Samantala ngayon, ang problema nagsapaw-sapaw na dyan sa Pilipinas. Mayroong undersecretary na hanggang ngayon inimbestigahan. Wala kang ang mandato dyan kung anong gagawin. Yung pinsan mo na sobrang kawatan, kagaya mo, wala kang ang sinasabi dyan kung kailan mo tapusin yung mga yan at ikaw na rin. Sana matapos ka na rin sa Ay naku, alam namin involved ka dyan. Ang dami-daming problema ang hinaharap ngayon sa Pilipinas at nagawa mo pang ganyan tapatawa-tawa ka. So ibig sabihin nito, Mr. President, hindi ka talaga seryoso pagka-presidente mo. So ang nakakita nito ng mga diehard mo, tuwang-tuwa sila. Trabahuin mo. Ngayon ang problema sa Pilipinas, wala nang investor. Wala nang nagdiwala sa Pilipinas ngayon. Sobra na nga ang baba ng rating mo. Yan bang papaangat ng rating mo? Animal mo. Sus, ano bang itawag? Sus ka naman. Ano kaya ang naramdaman dito sa pamilya ni Bongbong Marcos na ito yung pinaggagawa niya? Isama mo pa yung mga anak mo, kailan ka bigyan ng apo, di injeksyonan mo ng yan, pangpangwag. Ay nako naman, pati ba naman yan pinoproblema mo kung kailan ka magkaapo? Kung yan lang ang wish mo sa buhay mo, di itong December na to, di sana yung sinabi mo na ikulong mo yung mga involved sa mga flood control na na ngayon. Ano nangyari na investigasyon pa din na walang katapusang investigasyon. Sus, ay nako, ginoong mahabagin. Pilipinas. Nakatagpo kayo ng presidente ngayon na nakatagpo kayo ng presidente ngayon. Sarap sabihin na nako naman. Tapos ang sabihin ninyo, nagmumura yung dating presidente, i-compare ninyo sa presidente itong, nako, yati na. Ewan ko lang kung sinong may ganang matawa sa mga video. Alam mo, klarong-klaro ha, hindi nakakatuwa na ganitong sitwasyon ngayon. Yung nangyari sa undersecretary mo na, na sobrang putok sa balita, mainstream media man yan, sa mga social media, siya ang laman ngayon sa balita, Bongbong. Anong masasabi mo doon? Grabe ka. Hindi mo na ba talaga iniisip ang mga gagawin sa Pilipinas ngayon? Mario Joseph. Di nga, kasi nakakaawa nga tayo eh. Tapos ganyan pang ginagawa, nagva-vlog ka. Tama lang din sinasabi sa'yo ni Ted Filon na sa katagalan nito ang gagawa na ng video dito sa Loto, ikaw na rin ang mag-a-announce. Ay Diyos mio. Diyos por santo. Alam mo, hindi kayo pinagkaiba, walang pinagkaiba dito sa bansa dito sa Espanya na ang daming nainis. Itong presidente dito, nako, kawawa. Gaya mo rin, ang daming nainis sa mga tao. Dahil nagtitiktok, walang pakialam sa problema. Dapat pag public servant ka, unahin mo yung problema. Okay lang si dating Pangulong Duterte may TikTok kasi di na yun siya presidente. Pero ikaw ngayon na active pagka-presidente, anong gagawin mo dyan? Di ka talaga magpalugi. No? Talagang kailangan mo talagang kumita pa ng extra. Di ka ba kontento sa mga bilyon-bilyon mong confidential fund dyan? Sa mga intelligent fund mo? Hindi ka pa kontento?
Nag-extra ka pa na pagbablog. Sus, Ginoo kong mahabagin. Itong Christmas na to na grabe ngayon ang krisis. Wala kang pakialam pa din. Animal talaga oh. Di nga kasi sino di mainis dito? Kung natuwa kayo doon, di sa inyo na yung presidente na yan.